Huwag mong hahayaang hawakan niya ang tiyan mo habang nakahiga ka sa kama. Yan ang naisip ko sa kwento ng isang nagka-sleep paralysis at hindi makalimutan kung ano ang nakita niya. Story time. Tawagin natin ang isang babae sa pangalang Jessie. Nangyari to 3 to 4 years ago, alas 6 ng umaga. Kunento lang to sa akin. Sabi sa inyo, nagbabasa ako ng mga messages eh. Nagising daw siya bigla at alam niya na nakakaranas siya ng sleep paralysis. Pagbukas na ng mata niya, may nakita daw siyang Haponesa na nakatayo sa tabi niya, nakasuot ng lumang kimono. Ang pakiramdam ni Jessie, namuhay daw yung babae noong World War II at merong masamang balak sa kanya. Hindi raw siya makagalaw at parang binabangungot. Nagulat ako sa mga sumunod na kwento ni Jessie. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow i-follow nyo na ako. Sinabihan ng Haponesa si Jessie na gusto raw niyang gamitin yung katawan ng babae para tapusin yung mga bagay na hindi niya nagawa sa mundo ng mga buhay. Gusto niyang makipagpalit ng kaluluwa kay Jessie. Hindi pumayag si Jessie, pero hindi nagpatalo ang Haponesa. Ang sabi ng Haponesa, kapag nakadantay na raw ang palad niya sa sikmura ni Jessie, sa may bandang tiyan, doon na raw magpapalit ang kaluluwa nila. Unang nilagay ng Haponesa yung palad niya sa ulo ni Jessie. Bigla raw nagtayuan yung mga buhok ni Jessie. Tapos, bumaba raw yung kamay ng Haponesa sa lalamunan ni Jessie. Dito, biglang napasigaw si Jessie. Tinawag ni Jessie yung ate niya na matagal nang patay. Hindi na raw nalaman ni Jessie kung ano yung mga sumunod na nangyari, pero bigla na lang daw na nawala yung Haponesa. Bumangon si Jessie at naghilamos dahil pawis na pawis siya. Pero pagtingin niya sa salamin, nakatayo pa rin ang mga buhok niya. Pagkatapos nun, hindi na raw nagpakita sa kanya yung Haponesa. Pero sunod-sunod daw ang kamalasan na nangyari sa buhay niya. Iniisip nga ni Jessie na sana nakipagpalit na lang siya ng kaluluwa.